Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, The Homebase Edit. Pag-usapan natin kung paano nga ba natin ma-appeal yung ating mga Facebook pages or Facebook profiles na nasuspend. So meron lang po tayong 180 days or ilang buwan para po makapag-appeal at makapag-send po ng explanation kay Facebook kung bakit nyo na-experience ito, ano yung ginawa nyo. And syempre, paano yung proseso ng tamang pagpasa ng documents or ID para po ma-approve yung ating appeal. So, ito yung na-encounter ko last year, yung 180 days suspension. Pero, hindi naman umabot ng 180 days is nabalik ka agad natin after 3 days. So, kapag po ganito, yung inyong na-receive na notification from Facebook na meron kang 180 days left to appeal or permanently disabled your account. So, kapag po hinayaan nyo lang ito at umabot po yan ng 180 days, possible permanently disabled na yan. So, meron din mga senaryo na ang nangyayari kahit nagpasa po tayo ng appeal is hindi po guaranteed na maa-approve po yun ng Facebook. So, nakabase po si Facebook kung gaano po kabigat yung inyong mga violation or restriction ng inyong pages or profile. So, sabi dito, kapag naka-receive kayo ng 180 days suspension, yung inyong account is not visible to people on Facebook right now. And hindi po yan ma-research, hindi rin po kayo makakapag-message sa Messenger. So, napaka-importante po talaga na ingatan po natin yung ating mga account. Lalong-lalo na kung personal account yung affected. Okay lang kahit pages kasi yung specific pages lang yung suspend. Pero kapag profile, under po ng profile, lahat ng pages nyo is deactivated or parang hindi na yung makikita kahit i-search nyo pa yan dyan sa Facebook search engine. So, ano yung kailangan nyong gawin? Okay? You have 180 days left to appeal our decision. You may need to collect some info from you that help us to review your account again. So, kailangan lang po talaga ni Facebook na patunay na kayo po ang owner or nagmamay-ari ng pages or profile. So, ano yung kailangan nila? ID. So, yun. So, dapat meron kayong valid ID or supporting documents na magpapatunay na kayo po yung may-ari ng inyong mga account. So, ano yung pinasa natin dito? Ang pinasa natin dito ay driver's license. Yan, medyo ano yan, malaki yung chance na ma-approve. Pero kapag mga secondary ID like yung PhilHealth, TIN, birth certificate, ayan, medyo parang ano hindi aprobado ka agad. So, kailangan nyo pa ng supporting documents doon kapag secondary ID. I suggest kung ngayon pa lang napapanood mo to at meron ka ng maraming followers sa Facebook at ginagamit mo yan sa business purposes or other services online, I suggest kumuha na kayo ng valid ID or either passport. Ayan, mas mabilis ma-approve kapag passport yung ginamit nyo sa pag-recover or pag-appeal dito kay Facebook. So, ito po yung appeal button na sa may ibaba, yung kulay blue. Yan po yung kailangan nating i-click. But before po natin i-click, make it sure, i-ready po natin yung mga necessary. Number 1, again, documents, valid ID, hindi expired, hindi blurred, walang sira yung ID. And syempre, yung inyong mobile phone na gagamitin sa pag-capture ng inyong selfie or video recording. So, dapat buo yung front camera at hindi siya blurred. Okay? So, pag-uusapan din natin guys, ito ang Facebook account suspended or Facebook monetization gone, nawala yung inyong monetization. Ito yung complete 2026 step-by-step guide to recover your account and monetization. So, ito guys, yung ating intro sa mga creators natin, fellow creators natin dyan. Kung biglang nakatanggap po kayo ng ganito, yung mga similar notification like your account has been suspended, your account has been locked, cybersecurity violation, or kailangan natin mag-submit ng video selfie verification, or bigla ring nawala ang inyong Facebook monetization, huwag magpanik. As long na tayo ay comply kay Facebook, wala po tayong dapat i-worry. So sa video nito, ipapakita ko sa inyo yung kompletong guide na ginawa ko para bumalik yung account ko. O yung kompletong step-by-step process. Kung ano ang dapat gawin para magkaroon ng mas magandang pagkakataon na ma-recover ang inyong Facebook account at maibalik ang inyong monetization.
Yes guys, no, mayroon pang chance para mabalik ang monetization. So talaga minsan meron tayong mga na-upload, meron tayong nasi-share, meron tayong maling format ng ating pag-upload. Okay? Kaya tayo nagkakaroon ng violation. So before, share ko lang din kung bakit ako naka-receive ng suspension kay Facebook dahil po meron akong duplicated profile account. Napakahigpit po ni Facebook sa duplicated profile account, lalong-lalo na kung same email address, same contact number, same infos yung inyong ginamit diyan sa inyong secondary profile. So, ang gagawin ni Facebook dahil po kayo ay duplicated account, lalong-lalo na kung kayo ay meta-verified account, at natitrigger yung AI algorithm na i-take down yung mga separated, yung mga similar account na kamukhang kamukha. Lalong-lalo na, di ba, hindi naman dating mahigpit si Facebook sa mga duplicated na account, lalo na sa profile. Way back 2010 to 2012, hindi mahigpit yan. Pero ngayon, dahil po, alam nyo na, kailangan talaga ma-verify yung mga personal pages natin or profile na maiwasan ni Facebook yung mga fake news, yung pagpo-post ng mga civic topic or mga sensitive topic sa Facebook. So, kailangan talagang mag-comply ni Facebook sa standard, lalong-lalo na sa country, kung ano yung standard ng social media diyan. So, dito sa Pilipinas, kailangan isang profile account lang talaga. And ang karaniwang na-experience na may mga duplicated account, lalong-lalo na nung nag-meta-verified ako, is yon, na-take down yung dalawang Facebook profile. So, yun yung disadvantage. Lalong-lalo na ngayon. Okay, pwedeng gumawa ka ng maraming pages, pero one profile lang dapat ang meron tayo. Lalong-lalo na kung same information or details yung ginamit nyo dyan sa pangalawang profile nyo. So, iwasan yung gumawa ng duplicated account. Kung na-suspend yung account nyo, mas lalo nyong iwasan na huwag nang gumawa ng pangalawang account. Ang gawin nyo na lang, i-recover nyo na lang yung inyong main profile account. Okay? So, yun. Again, reminder, tandaan natin, walang kahit sino mang makaka-guarantee ng account recovery or monetization restoration. So, itong video na to is guide or yung based on experience ko lang kung paano ko nga ba na-recover itong aking Facebook profile. So, ibig sabihin, yung sa akin is nag-apply, pwedeng sa'yo is hindi. Okay? Ang final decision ay nasa Meta. Ngunit ang pagsunod sa tamang process ay makakatulong upang maiwasan ang mga common mistake. So, ito yung mga nangyari. Maraming creators ngayon up to last year 2025 to hanggang ngayon 2026 ay nakaranas ng marami na ganito ang na-experience. Facebook account suspension, Facebook account lock, cybersecurity community violation. So, etong pangatlo yung experience natin, lalong-lalo na nung nagkaroon ng both botohan, ayan, lalong-lalo na yung mga nag-share ng mga politics. Or, ayan, marami naka-experience yan. Pang-apat, identity verification required. Kailangan din natin magpasa ng video selfie verification para ma-recover yung ating profile. Pati na rin ID. Monetization is na disabled. Party monetization policy warning. Monetization flag. Ayan. Ang daming experience ng ganyan. Lalong-lalo na AI na po ang nagde-detect ng mga violation or restrictions sa ating Facebook profile or pages. So, yan, maraming kaso, automated system ang nagpa-plug ng account para sa security or policy review. Hindi ito automatic na ibig sabihin permanente mawawala na yung mga account or monetization natin. Kailangan lang natin sundin is yung tamang process. So, number one process, huwag muna tayong magpanik. Basahin muna natin yung notice ng maintindihan natin kung bakit tayo nagkaroon ng suspension. So, kung suspended ka ba, na-lock, identity verification ba yung kailangan ng Facebook para ma-recover account mo, cybersecurity ba or monetization lang ang affected, 'di ba? Magkaibang bawat situation ng mga suspension ng account natin dito kay Facebook. So, very important na maintindihan natin muna kung ano ang eksaktong ipinapakita ni Facebook diyan sa notification sa inyong profile or pages. Or pwede rin po ma-receive natin yung suspension via email na nakalink po yung email address na active diyan sa inyong Facebook profile. So, number 2, ayan, complete lang natin yung
official Facebook verification. So, ito yung ginawa ko, yung step number 2. So, papakita ko sa inyo ano nga ba yung ginawa ko para meron kayong idea. So, ito guys yung ating na-receive noong May 24 last year. At this year din, naka-experience ulit ako ng same suspension. Lalong-lalo na nung in-stop ko yung Meta Verified Badge. Ayan, kasi nga alam niyo naman 'di ba magkano din yung Meta Verified Badge, nasa 400 ata or 600 pesos na siya. So nung in-stop ko siya, yun, na-suspend yung account ko. So parang kailangan na talaga natin mag-subscribe dito kay Facebook, 'di ba? So wala tayong magagawa para syempre ma-retain or maiwasan natin na magkaroon tayo ng suspension ulit. Again, kung hindi niyo naman afford mag-Meta Verify badge is optional. Okay? Kung yan naman ay ginagamit nyo lang pang message lang, hindi naman totally ibaban kagad yung Facebook yan. Pero ito kasing account natin is ginagamit natin to sa pag-share po ng mga affiliate videos or mga videos. Ayan, minsan na-overuse natin yung feature sa pag-share sa mga groups or pag-message sa maraming tao, lalo-lalo na ang dami kong nakakausap dito sa Messenger. So, ang dami nagme-message sa akin. So, isa-isa ko nire-review or nire-replyan. So, parang nag-trigger si Facebook na unusual activity na yung ginagawa ko. Kaya, madalas, warning or suspension yung nare-receive natin. Kapag ganito naman, ayan, i-click nyo lang yung appeal. And next, kailangan nyo lang ng recording ng inyong sarili. Ayan, make it sure kayo po yung mismong ika-capture ng camera kapag po nag-start na siya. So, record a video. So, make it sure din, before kayo mag-proceed, dapat maliwanag yung area, yung camera level dapat nasa harap ng mukha nyo. And follow nyo lang yung instruction sa screen. So, take note nyo lang yan guys, no, bago nyo simulan para po hindi multiple selfie verification yung masend nyo. So, mas okay kung isang beses lang pero precise naman yung ginawa natin. Okay? So, ganito yung ginawa ko. Meron lang yung selfie or yung face verification kung tayo ba talaga yung may-ari ng Facebook. And ayan, susundin nyo lang yan. Harap kayo sa kanan, sa kaliwa, sa taas, sa baba. Ganun lang naman yung procedure niyan. Okay? Kapag po na-kompleto nyo na yan, yan, video, selfie already submitted. So, ayan po. Complete na yan. And next, syempre, ito yung makikita nyo dyan kapag binuksan nyo po yung account nyo sa inyong application or sa browser. Ayan, meron pa rin 180 days. Mag-automatic logout po yan. And dito naman guys, sa pangalawa, sa confirm your identity verification is kailangan po ng ID. Okay? So, dalawa po yan. Isang video selfie, tapos isang upload your ID. So, I suggest, yung sinabi ko kanina, kung meron kayong driver's license or passport, mas okay passport guys. Ayan po yung experience ko, mas mabilis i-approve. Lalong-lalo na sa may mga problems sa hold your payout, yung mga payout issue, I suggest passport yung gamitin nyo. Okay? So, ayan, nalock yung ating account. So, kailangan nyo lang guys, mag-log in sa browser. Okay? So, ito yung browser, pakita ko lang sa inyo. Ayan, ito yung pupuntahan nyo. Search nyo lang dyan sa browser nyo, sa Chrome, or kung anong browser gamit nyo. I-search nyo lang yung Facebook Help Center. Tapos, meron dito nakalagay, ayan, how can we help you? I-search nyo lang dyan, suspended account. And then, dito po kayo magla-log in. Ayan, sa may pinakauna na search natin. Ayan, so dito kayo magla-log in. Sa may appeal suspension. Ayan. Dapat po, kapag magpapasa kayo ng ID, wag po yung application ni Facebook. Sa browser kayo magpasa. Okay? So, make it sure, malinaw yung ID, hindi sira, hindi expired. At kayo po mismo yung nasa ID. Okay? So, balik tayo dito. Ayan na nga yung step 2 na verification na ginawa natin. Siyempre, ang kailangan natin doon is government ID,
Kailangan natin ng video selfie, device confirmation kung saang area kayo. Huwag kayong gagamit ng mga um, IPI, yung mga tawag dito, VPN. Make it sure kung saang area kayo madalas nagla-login, doon po dapat naka-turn on yung inyong location. So, kailangan natin ng valid or active email verification code or OTP, tapos yung phone number verification code. So, kumpletuhin niyo po lahat yan. Kaya yan po ang importante. Okay? Step number 3, secure your account immediately. So, pagkatapos ng verification, make it sure palitan natin yung password natin. I-remove natin yung mga unknown devices na naka-login tayo. Mas okay kung enable natin itong 2FA, yung two-factor authentication. Mas okay po yun para if ever ma-hack po tayo, meron pa rin tayong way para po ma-recover yung ating Facebook account. Yung two-factor authenticator, meron po yung mga options. Pwede nyo i-link yung inyong WhatsApp, yung inyong email address, o yung contact number. So, make it sure dapat meron din tayong, again, active recovery email. So, wag nyo pong i-share yung mga email address na nakalink sa Facebook nyo. Wag nyo ipapublic. Dapat separated yung business email nyo dyan sa mga social media email nyo. Kasi once na nalaman po ng mga phishing or mga scammer yan po yung gagamitin nila para ma-compromise yung account ninyo. So, yung pang-apat na step naman, check your monetization status. Kapag po na-recover na natin, minsan, nagkakaroon pa rin ng problem yung monetization. Buksan natin yung professional dashboard, tingnan mo yung monetization status mo, basahin yung policy issue, baka meron dong isang video na nag-trigger kay Facebook para i-suspend at i-disable yung inyong monetization. Kung may available appeal, mag-submit ka agad ng malinaw at magalang at kompletong paliwanag. So again guys, kung kailangan nyo ng appeal form, ilalagay ko na lang dito sa description ng ating video para ika-copy or paste nyo na lang siya. At ilalagay ko din kung saan po kayo makapag-submit ng tawag dito, appeal form. Diyan na din yan sa description. At guys, kung umabot kayo dito sa video na to at hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribing and palike naman itong video natin para po malaman po ni Facebook na ito yung ating pinag-uusapan sa kanyang platform. Okay, yung 5 and last, okay? Continue posting original content. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa, no? Huwag kayong ma-demotivate kung na-recover nyo ng account nyo tapos suspended yung monetization. Mag-upload pa rin kayo ng original video. Iwasan yung copyrighted music, copyrighted clips, yung mga sound, audio. Yan. Mas okay kung original at quality talaga yung ginamit nyo na device pang capture ng video. Huwag mag-upload ng mga reuse content. Sundin yung community standard. Ito po yung pinakamabigat na parusa na pwede natin ma-receive from Facebook, yung community standard. Actually, 3 sila. Merong partner monetization policy at yung content monetization policy at yung pinakamabigat yung community standard violation na pwede pong masuspend ng matagal or ma-disable yung ating monetization. Sundin din, syempre, yung iba pang policy. Okay. So, for now, yun lang naman yung pag-uusapan natin. At share ko lang sa inyo yung tamang guide para po makapag-submit kayo ng ID at selfie verification. Kung napatunayan naman na kayo po talaga yung may-ari ng inyong profile or ng pages, automatic yan guys. Ang pinakamabilis is 24 hours. Kapag po medyo matagal at yung appeal form na pinasa nyo ay weekend, so bibilang po dapat yan ng ilang araw pa. Weekdays talaga yan maa-approve. Kung hindi pa rin na-approve, ang pinakamatagal is 1 month. And then kung hindi pa rin, yun, 180 days. So, kailangan po natin mag-appeal kay Facebook support. Okay? I suggest, kung yung Facebook nyo naman is ginagamit nyo para kumita, gano'n naman, di ba, yung 600 pesos na magpa-meta verified na kayo. Para po meron kayong dedicated support team or chat support na pwede nyo makontak in case na magkaroon ng ganitong suspension ang inyong mga Facebook profile or pages. So maraming salamat guys. Kung nakatulong itong video na to, again, please pa-subscribe.
and pa-share po. Maraming salamat. Magkita-kita po ulit tayo sa next video. And bye-bye.